Sa magandang umaga sa inyong lahat, ating pagpatuloy ang ating pagbasa ng Biblia sa bilang 45 sa aking video. Magsisimula sa Ruth, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 4, ang family tree ni Haring David. At nangyari ng mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain at isang lalaking taga Bethlehem, Huda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi at ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Mahalon at Chelion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Huda. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay at siya ay naiwan at ang kanyang 2 anak. At sila ay nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila ay tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapwa si Mahalon at si Chelion at ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya na kasama ng kanyang 2 manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At sila'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kanyang 2 manugang na kasama niya at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. At sinabi ni Noemi sa kanyang 2 manugang, kayo'y yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Pagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, kayo'y magsibalik mga anak ko, bakit kayo'y yayaong kasama ko? May mga anak pa ba akong sa akin tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaanak man. Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo ng magkaasawa? Huwag mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin. At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiyak uli. At hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. At sinabi niya, narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos, bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan o bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay maging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako. At doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan, ang maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit na pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayoy, yumaon silang 2 hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba'y si Noemi? At sinabi niya sa kanila, huwag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno
at ako'y inuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi, yamang ang Panginoon ay nagpatotoo, nagpatotoo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayoy nagsibalik si Noemi at si Ruth sa Moabita na kanyang manugang na kanyang nakasama niya na nagsibalik mula sa lupain ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng paghahani ng Sebada. Ruth Kapitulo 2. At si Noemi ay may kamag-anak na kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Buz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niyong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaong ka, anak ko. At siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mang-aani at nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Buz na sa angkan ni Elimelech. At narito si Buz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga mang-aani, ang Panginoon sumainyo nawa, at sila'y sumagot sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayoy sinabi ni Buz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga mang-aani, sinong babae ito? At ang lingkod na katiwala sa mga mang-aani ay sumagot at nagsabi, siya ay babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kanya sinabi, sinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako at pagtipunin sa likuran ng mga mang-aani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy naparoon siya at nagpatuloy sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya'y nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayoy sinabi ni Buz kay Ruth, di mo ba naririnig anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Tanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibiniling ko sa mga bata na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumarong ka sa mga banga at uminom ka sa inigip ng mga bataan. Nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi siya kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako hanggang ako tagaibang lupa? At si Buz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa. At kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina at ang lupang pinanganakan sa iyo. Ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantiin nawa ng Panginoon ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos ng gantimpala ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyang iyong kakanlungan. Nang magkagayoy kanya sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahan loob na pinagsalitaan mo na mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Buz sa kanya, parito ka at kumain ka ng tinapay. Basain mo ang iyong subo sa suka. At siya'y umupo sa siping ng mga mang-aani. At iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo at siya'y kumain at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Buz sa kanyang mga bataan at sinasabi, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo at pamulutin niya at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw at kanyang hinampas yung kanyang napamulot at may isang epa ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napamulot at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya ay nabusog. At sinabi na kanyang biyanan sa kanya, saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa?
pagpalain nawa iyong lumingap sa iyo. At itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa. At sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Buz. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking yawan ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. At sinabi ni Rub na Moabita, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. At sinabi ni Noemi kay Ruth na kanyang manugang, mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayoy pisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Buz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyanan. Ruth Kapitulo 3. At sinabi sa kanya ni Noemi na kanyang biyanan, anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayon wala ba rito si Buz na ating kamag-anak na ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama? Narito kanyang pahanginan ang sebada ngayong gabi sa gikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa gikan. Ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya ay makakain at makainom. At mangyari paghiga niya na iyong tatandaan ang dakong kanyang higaan. At ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka, sapagkat at sasabihan niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya ay bumaba sa gikan at ginawa niya ang ayon sa buong inutos sa kanya ng kanyang biyanan. At nang si Buz ay makakain at makainom, at ang kanyang puso ay maligayahan, siya ay yumaong nahiga sa dulo ng bunto ng trigo, at siya ay naparaong marahan at inalisan ng takip ang kanyang mga paa at siya ay nahiga. At nangyari sa ating gabi na ang lalaki natakot at pumihit at narito, isang babae ay nakahiga sa kaniyang panan. At sinabi niya, sino ka? At siya ay sumagot, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. At kanya sinabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko, ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahan loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao, maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi. Sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit, gayon man ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa sa akin. Maghintay ka ngayong gabi at mangyayari sa kinaumagahan na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak, ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, kung paano ang Panginoon ay nabubuhay. Mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya ay nahiga sa kanyang paanan hanggang kinaumagahan. At siya ay bumangon maaga bago magkakilala ang isa't isa. Sapagkat kanyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa gikan. Kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya, at siya ay tumakal ng 6 na takal na sebada at isinunong sa kanya at siya ay pumasok sa bayan. At nang siya ay pumaraan sa kanyang biyanan at sinabi niya, ano nga anak ko? At isinaysay niya sa kanya ang lahat ng ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, ang 6 na takal na sebadang ito ay binigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumarong walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayoy sinabi niya, maupo kang tahimik anak ko, hanggang sa iyong maalaman kung paanong kararatnan ng bagay, sapagkat ang lalaking yaon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito.
Ruth Kapitulo 4. Si Bus nga'y sumampa sa pintuang bayan, at naupo si Aaron, at narito ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Bus ay nagdaan. Sa lalaking iyo'y sinabi niya, "Hoy, Kwan, lumiko ka, maupo ka rito." At siya'y lumiko at naupo. At siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan, at sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, "Pinagbibili ni Noemi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga upang matalastas ko, sapagkat wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo. At ako ang sumusunod sa iyo, at sinabi niya aking tutubusin. Nang magkagayoy sinabi ni Bus, anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubos sa ganang akin. Baka masira ang aking sariling mana, iyon na ang aking matuwid na pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos. Ito nga ang kaugali ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit. Upang patotohanan ang lahat ng mga bagay, hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at binibigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Sa gayoy sinabi ng malapit na kamag-anak kay Bus, bilhin mo sa galang iyo, at hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Bus sa mga matanda at sa buong bayan, kayo mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat ng kay Chelion at kay Mahalon sa kamay ni Noemi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Mahalon ay aking binili na maging aking asawa upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito. At ang buong bayan ay nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sambahayan ni Israel, at maging makapangyarihan kaysa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Pares na ipinanganak ni Tamar kay Huda sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito. Sa gayoy kinuha ni Bus si Ruth, at siya ay naging kanyang asawa, at siya ay sumipin sa kanya, at pinapaglihi ng Panginoon, at siya ay nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya ay magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya, at siya ay mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak. At kinuha ni Noemi ang bata at nihilig sa kanyang kandungan, at siya ay naging yaya. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi, at tinawag niya ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai, na ama ni David. Ito nga ang mga lahi ni Pares. Naging anak ni Pares si Hezron, naging anak ni Hezron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Samon, at naging anak ni Samon si Bus, at naging anak ni Bus si Obed, at naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David.